dyan. Tumakbo ka na! Sagad ang... Hinamon ni Jaime na sabihin lahat ni Eleazar ang lahat ng gusto niyang sabihin, na alam naman nilang lahat na walang laman ang mga salita niya, na agad sinabihan ni Eleazar na madaming rason ang kuya niya na mag-celebrate sa birthday niya, na i-enjoy niya ang last birthday niya bilang malayang tao. Sabay kinuha niya yung cake na hawak ni Divine at sinabihan niya si Jaime na siya ang magwi-wish para sa kanya na sana makuha pa niyang magbago at pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan niya. Sabay inihipan niya yung kandila at sinabihan niya ang mga guests na palakpakan siya dahil baka madinig sila ng mga demonyo sa dasal niya na bibitawan nila si Jaime dahil siya ang pangulo nila. Sabay niyaya niya silang mag-party-party na dahil baka yun na ang last celebration na pagsasaluhan nila kaya kailangan nilang mag-enjoy lahat. Sabay bineso-beso niya si Jaime at sinabihan niya si Justine na ngumiti naman ito dahil napakaseryoso niya. Habang umiinom si Eleazar ay nilapitan siya ni Divine na hiniling niyang tulungan siya nito na isama ni Eleazar si Felicia sa pag-alis niya sa lugar na yun, kaya tinanong ni Eleazar kung ano ang problema. Napabulong na sinabi ni Divine na aalis na sana sila ng bansa, pero nalaman ni Justine na kahit anong oras ay pwede nang malaman ni Jaime na hindi lang siya ang sasaktan niya kundi pati ang anak niya. Nagmakaawa naman si Felicia kay Justine na wag niyang ipaalam sa lolo niya ang tungkol sa plano nilang mag-ina dahil ayaw niyang mapahamak ang mami niya, na hinawakan pa niya yung kamay ni Justine at nangako ito na hindi siya aalis, pero hinamon ni Justine kung papaano niya masisiguro na hindi siya iiwan ng dalaga, na agad niyang hinila papalapit sa mga guest. Tinawag ng binata ang lahat dahil may announcement sila. Sabay sinad niyang buntis si Felicia at magiging tatay na siya, kaya magpapakasal na sila, na hindi naman makaimik sila Divine at Eleazar, na sinabihan pa ni Justine si Felicia na halikan siya nito. Agad lumapit si Jaime kay Divine na tinanong niya kung alam niya ang tungkol sa bagay na yun, kaya nagpalusot siyang isusurprise sana nila ito, na agad namang sinaad ni Jaime na nasurprise siya. Sabay niyakap niya si Justine at Felicia. Giniit pa ni Jaime na totoo ang mga sinasabi nila na kapag may nawala ay may pumapalit. Sabay tingin kay Eleazar. Sa pagawin naman nila Divine ay inutusan ni Justine ang mga tao nila na magbantay sa bahay nila para hindi sila makaalis ng bansa. Agad humingi ng tawad si Felicia sa mami niya dahil kailangan niyang gawin ang bagay na yun para sa kaligtasan nilang dalawa, na sigurado siyang hindi isusubong ni Justine kay Jaime kung makiki-operate sila sa binata, na kailangan niyang magpakasal kay Justine, na sinubukang pigilan ni Divine dahil hindi niya yun kailangang gawin dahil pwede silang umalis agad, pero sinabi ni Felicia na hindi papayag si Justine, lalo't pinagbubuntis niya ang anak niya na isang sagrado, kaya hindi na siya papakawalan. Nang makababa naman sila Mang Estong sa bangka ay napansin ni Rafael na may dalawang lalaki na nagmamasid sa kanila, kaya sinabihan niya sila Mang Estong na siya ang punteriya ng mga lalaki, kaya kailangan na nilang mauna. Dahil itatawag naman ni Divine kay Chris na hindi hawak ni Jaime si Moises, kaya uunahan na ni Mang Estong at pupunta ito sa resort ni Mayor Lorenzo kung saan dinala si Moises. Pero dito matatapos ang buhay niya dahil i-hostage niya si Jaime, na ito ang dahilan na sasaksakin siya ni Jaime na dahilan ng kanyang pagkamatay. Sagad sa buto ang kasamahan ni Jaime na wala na siyang pakialam, na kahit kumitil pa siya ng ilang buhay, makuha lamang ang gusto niya, kaya sasabihan ni Rafael na sagad sa buto ang kasamaan niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang huling 3 linggo ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.